ebidensya sa kung gaano kabaluktot at kasalimuot ang tunay na mundo ng Pogo. Nakita natin sa loob ng Pogo Hub sa mga complex na mga prostitution dens na pinapaandar ng human trafficking. Nakita rin natin ang and Alice Guo looking to compare their fingerprints. Atin pong nakuha ang kanilang fingerprints at sa kasalukuyan ay ito ay ina-analyze. Ngunit po, salamat sa maagap na tugon ng bagong NBI Director, Jaime Santiago, nakuha din po natin ang impormasyon. So yan, morning guys sa inyo lahat. Sana po natapos yung kalagayan at malayos karamdaman. Okay? Ayain muna pati ko kayo ng mga umaga, mga tanghali, mga nagabi sa inyo lahat. Sana po natapos yung kalagayan at malayos karamdaman. Okay? Lalo-lalo yung mga OFW natin dyan sa upload na nanonood ng aming mga video upload. Okay? Itong video upload ko ay patungkol to sa mga napad ko dyan sa hearing dyan sa Senado at yung mga highlight ng mga sinabi nila Senator Rizal Berros at Senator Crispo. Okay? So ayan guys, panoorin po natin ano mga sinasabi nila. Ako, tuloy. have seen more than enough. And this was started also by Senator Sherwin Gatchalian in the Senate. Kung inyong matatandaan, nang ibinahagi ko sa isang privileged speech ang tungkol sa mga Pogo-related abductions noong 2022 pa. Hindi pa uso noon ang mga raids. Ang meron lang tayo noon ay mga reports of kidnapping, accounts of assault, meron pang ako nakausap na personal na nag-report sa akin na siya ay na-abduct at sinaktan. Talagang sakit ng ulo itong mga pogos. Meron mga legal pogos, pero ang problema ay pinapaupahan nila ang kanilang mga permits para magamit ng ibang operators. And just as I said in the speech, leave it unresolved and it will spread like wildfire. Ganun na nga ang nangyari. Sa loob lamang ng higit isang taon, ang illegal activities ng mga pogo ay naging full-blown operation sa loob ng self-contained compounds. Binaha tayo ng ebidensya sa kung gaano kabaluktot at kasalimuot ang tunay na mundo ng Pogo. Nakita natin sa loob ng Pogo Hub sa mga complex na mga prostitution dens na pinapaandar ng human trafficking. Nakita rin natin ang hile-hilerang computers at smartphones na naghihintay lamang na susunod na biktima at mga SIM cards at text blasters na para bang kinukutya pa tayo matapos nating maipasa ang SIM Registration Act. Ganyan ba sila? Involving international criminal syndicates, local and national politicians, and perhaps malevolent elements of a foreign state. Nakakalula ang impormasyon na aming natatanggap. Kaya sa palagay ko po, ay mahalaga na ibalangkas ng maayos. Una po, let us tackle head-on this issue of the identity ni Alice Guo. Si Alice Guo po ay nagpadala ng excuse letter sa ating komite dahil hindi daw siya makakadalo. This is truly unfortunate dahil ang dami po niyang kailangang sagutin sa atin. Itatanong ko sana sa kanya para diretsahan niya sagutin. Pero papakita ko na lang ngayon dahil sobra ako nabigla dito. As has already been reported, Alice Guo's Chinese identity appears to be Guo Haping, fully Chinese, with 2 Chinese parents. Ito po ay nakita natin sa Special Investment Resident Visa o SIRV application ni Lin Wenye. Bakit kailangan ni Guo Haping nakawin ang pagkatao ni Ms. Alice Leal Guo kung meron na siyang validly issued investor's visa na papahintulutan siyang mamalagi dito? Which leads us to our next question. How large and what is the nature of Alice Guo's networks? May ebidensya na tayong nakita na may link ang Bamban Pogo Hub
to Clarkson Valley, isang pogo na atin ang naunang na ocular na mayroong mga video room at mga models para sa love scam. Si Huang Ziyang na incorporator ng Baofu at pogante ng China. So yun, nakita nyo, napanood nyo. Diba? Talagang malaki talaga ang pagkakaiba talaga nung pinakitang picture ni Senator Rizal de Veros tungkol kay Alice Go, Mayor Alice Go. Isipin nyo, gumamit pa ng ibang pangalan, ng ibang tao na yung kukumpara, yung picture na yon, isang Alice Lialgo at saka isang Alice Lialgo na mukha namang Pilipino. Pero si Alice Lialgo ay Chinese, di ba? Kaya makikita natin yung kanyang yung kanyang pagmumukha doon sa pinakita ng NBI. So, tayo ba mga kababayan, papayag ba tayo na ang isang Chinese national ay maging mayor ng isang bayan natin dito sa bansa natin, sa Pilipinas? Hindi po pwede yan, di ba? Eh, ang dahil pwede maging mayor dyan. Diyan sa Bambantarlac. Matatalayan nyo rin mga tao dyan. Diba? So ginagamit niya itong front, itong itong pugo na to. Ginagamit niya ng pagiging mayor para maprotektahan niya itong pugo na to na illegal nag-ooperate dyan sa Bambantarlac. Sabi mo, lahat ng mga signature sa kanya lahat. Ayon kay Win Quetzal yan, di ba? Kaya tama lang na ang maging desisyon ng ating gobyerno ay suspindihin siya at imbestigahan mabuti para hindi siya maka-influensya sa ginagawang investigasyon ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno dito kay Alice Go, di ba? Mga viewers ko. So ito pa, meron pa ako isa pa dito. Mga highlight lang ito. Okay? Ito po. Panoorin natin. Konektado ang Hongsheng Gaming Technologies, yung company na ni-raid at pinalitan lang ng Zunyuan Corporation sa Bambantarlac. Konektado ang Hongsheng at ang ni-raid ng PAOK na Pogo sa Porac, Pampanga. Paano nangyari yun? Ayon na rin sa mga papeles na nakolekta sa raid, sa pamamagitan yan ni Dennis Cunanan, dating Deputy Director General ng TLRC na may criminal conviction for corruption. Sino ba ang protektor ng mga pogo na ito? Gaano po kataas sa food chain ang mga protektor? DILG na po ang may sabi. Pogo money can influence the 2025 elections. Mayor Alice certainly likes having friends in high places. Hindi po basta-basta ang mga kaibigan niya. Considering that this woman is now charged with qualified human trafficking, it is imperative that her links and networks are fully investigated. I now wish to ask my colleagues if they have opening statements. So ayan, napanood nyo, di ba? Laki talaga ng pagkakaiba. Pagkakaiba talaga yung ginawa ni Mayor Alice. Talaga hindi niya magagawa ito kung walang kasabwat ng Pilipino. Pero kasabwat ng Pilipino, hindi po pwedeng magawa niya ito ng walang kasabwat ng Pilipino. Kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na pwedeng tumakbong mayor dahil nga sa ginawa niyang pamimiki ng birth certificate, di ba? So doon pa lang nakikita na maling-mali. At para sa akin, pambabastos to sa ating batas dito sa ating bansa. Pambabastos to. Kaya tama lang. Para sa akin, tama lang na suspendin talaga siya. Kasi hindi talaga kaaya-aya eh. Pangit tingnan, unfair sa ating mga Pilipino. Di ba? Dapat talaga siyang ma-deport o makulong muna. Kung saan niya muna yung ginawa niyang kasalanan dito sa ating bansa at pagkatapos nun,
ng kanyang sentensya, pag nasintensya ang ating gobyerno, saka siya deport. Okay? Kulong muna siya rito. Tapos i-deport. Diba? Nakuha din po natin na may Alice Leal Guo na nasa database ng NBI. Ito po ang Alice Guo na yon. Friends, I want you all to take a good hard look at this document. Same ang birthday sa birth certificate ni Alice Leal Guo na tumakbong mayor, July 12, 1986. Has Guo Haping assumed the identity of a Filipino woman and then nearly a decade later run for public office? Iya, wag ka na nga sumama. Sa kung ano ba talaga ang nanggagawa ng Pogo. Kaya I reiterate my call together with our colleagues that have signed the resolution that has been proposed by Senator Gatchalian. Please, we have to ban Pogos. Iban na natin ang Pogo dahil hindi natin sila kayang bantayan. Hindi napapakita natin na ang ating gobyerno ay nahihirapan dahil nga may mga protector sila. Pero kung may nagsabi na ban na ang Pogos, mas madali na natin matutunton pag may operation, hindi kayo pwede dyan. Ganun lang kasimple yun. So yun lang. Viewers ko, subscribers ko. Paalala ko lang po ulit ha. Baka meron pa na hindi nakapag-subscribe yan sa aking YouTube channel. Pag-subscribe lang po, like and share sa aking YouTube channel. Okay? Yan lang po. Dapat talagang parusahan si Mayor Alice Guo sa ginawa niyang kasalanan. Okay? Sige, yun lang po. Bye! Ingat po tayo lagi. Pagpalay po tayo. Napumay po.